Magandang umaga. Magandang hapon na pala. Ay nahuli na ngayon may nahuli ang pulis na sinasabi na yun ang bumaril kay Kapitan ah, Bukol. So kapitan po siya ng Barangay Tres de Mayo sa lungsod po ng Digo City doon sa lalawigan ng Davao del Sur. At pinatay po siya na habang nagla-live stream noong gabi ng November 25, mga bandang alas 9 ng gabi. So, ngayon, maraming mga taga-Digos ang umiyak sa kamatayan niya. At kung bakit ay marami po siya lang po ang kapitan sa barangay na vlogger. At binibira niya ang lahat ng mga politiko sa kanilang lugar at mga pati pulis ng isang linggo bago siya mabaril ay nakaalita diyang hepe ng pulis ng Digos Philippine National Police na si Colonel Ipong. So nagmurahan sila. At yung pagkamurahan nila ay nakunan pa ng video. So ang ibig pong sabihin niyan ay talagang matapang itong kapitan ito sa pakikipaglaban para sa tama. Noong 6 years ago, siya ay barangay kapitan, bata pa siyang kapitan, ay dumalo siya sa turnover ceremony ng kalsada na pinagawa kuno ni Congresswoman Didi Cagas doon sa Barangay Tres de Mayo. At nang nag-speech si Congresswoman Didi Cagas, binanggit niya na yung kanilang kapitan doon sa Tres de Mayo ay laging wala doon, laging nasa Surigao na lalawigan at nagmimina. So, yan ang sinasabi. Nagkataon sa araw na yun, nandun si Dudong Bukol. At nilapitan niya habang nagtatalumpati si Congresswoman Didi Cagas, ay nilapitan niya, ba't yung sinasabi mo na wala ako, dito ako? Ginagawan mo pa ako ng kwento na ako hindi nagtatrabaho bilang kapitan. At nang papaalisin siya ng mga gwardiya ni Cagas, inutusan kasi ni Didi Cagas yung mga gwardiya na palayasin si Dodong Bukol. Bakit mo pa this is my jurisdiction. Akong kapitan dito. So ganun po siya katindi. So may isa rin siyang insidente na yung mayor po ngayon ng Digo City na si Joseph Cagas ay minumura niya rin sa kanyang live stream. At yun po minura niya a day before, on the day na siya binaril, namura niya rin yun. O the day before at ilang linggo din po ulit-ulit yung binibira. At ang kanyang issue laban kay Mayor Joseph Cagas ay si Joseph Cagas, nung pumalit siya kay Mayor Peña, ay si Mayor Peña nagpagawa ng public market ng Digo City sa halagang 100 million. Nung dumating si Mayor Joseph Cagas, nag-loan kagad ng 400 million para repair lang sa nasabing public market na yun. Kaya binibira niya at sinasabi niya na umutang pa ng hanggang 2 billion pesos ang city ng Digos at yumaman ng yumaman at marami ng mga resort na binabanggit ito si Dodong Bukol laban kay Mayor. So, sa dami ng binira niya, so isa doon ang mga binira niya. May ngayon may nahuli kahapon o ito papakita natin kung sino nahuli. Naniwala ba kayo kung yun may nahuli? Pero bago ko siguro ipakita, nais ko muna ipakita yung mga vlog, isa sa mga vlog ni Dudong Bukol. Ganito po siya. Bata pa siya. Nangangarap pa isa po yung ABC President or President ng Barangay Chairman sa buong lalawigan kaya board member ex officio din siya. So pakinggan natin siya. Mayor, Si Mayor binabanatan niya, Mayor Joseph Cagas. anong gi-blackline ninyo sa Kapitan Dudong Bukol? Yan, ato mismo usawa na ato Pero ito naman, yung araw ng oras na binaril siya, may lumapit na sa kanya. Ito yung makikita niyo sa litrato, matanda, na nagdala ng pitaka na napulot niya sa kalsada at binibigay sa kanya at para panawagan kung sino may-ari ng
ng pitaka. Pero, ang mga investigador, tinitingnan dito yung naghatid ng pitaka ay kasabwat sa pumatay. O, tingnan natin may sasakyan na pula na dumaan sa likod. Ulitin natin. Mayor, anong gi-blackline ninyo sa Kapitan Dudong Bukol? Yan, ato sa kong usawa, ato may igpit, pinakukuha nga parcel dito Kita nyo may kotse na dumaan sa likod. sa kong pagmamahal. Mo ni nakita ni mo ni pitaka. Lagi ano mo dalan. Alam niya. Oh. Kinsay tagiyan niyo? Kinsa may genre? Labador. O, sino ba yung may-ari ito? Sino may Sir John Ray. investigador? Hey, Labador. Ah! Namaan na siya. So, Tabak! Tabak! yan. Natapusan na ni Kapitan Bukol. Wala ka na makitang kasintapang niya na barangay chairman sa buong Pilipinas. Tapos isang araw, may binaril din na barangay kapitan sa Masantol, Pampanga. I-picture din natin kasi ang kapitan po ay malaki ang chance na mamamayan natin kung ang kapitan lang ay mga matapang. Ito naman sa Masantol, Pampanga. Isang araw matapos mapatay si Kapitan Bukol, ay pinatay naman yung chairman sa Masantol, Pampanga. So, I am now calling for the welfare of our barangay chairman. Dapat po sana bibigyan ng tutok ito ng pamahala natin na yung barangay chairman po ay mababa lang mga sweldo ng mga yan. Tapos sila po ay nalalagay niyan sa sadlak sa balag ng alanganin kasi po sila ang mismo humaharap sa mga panganib dyan sa kanilang mga barangay. So ito po yung barangay niya, chairman ng Masantol. Yan po, Masantol, Pampanga. So sino pa siya? Basahin natin. Si chairperson barangay ng Balibago sa Masantol, Pampanga ay pinatay. Hindi pa nakilala ang pumatay. Base sa report ng GMA Regional TV, CG Torrida, 24 oras ng Huwebes, ang biktima na si Jinky Buboy Kiambao ay pauwi siya matapos siya dumalo sa birthday ng mayor. Naku, mayor din sa munisipyo nung mangyaring insidente. Pauwi na siya sa kanyang barangay. Nung pagbaba niya sa sakyan ay at lilipat na sana siya sa sakyan niya, doon na siya pinagbabaril. Nung dinala sa ospital ay declared dead on arrival. Kagaya rin kay Kapitan Bukol, dead on arrival. So, sabi ng kanyang pamilya, sabi niya, ng kapatid niya na si Rina Kiambao at Atienza, hindi po namin ma-imagine na may mangyari yun at doon. Di niya deserve ang krimen na ito. Yan sabi niya. So, Masantol Police is coordinating with the other police station para ma-arrest. Paano niya arrestuin kung wala mo hindi niyo kilala? So, kailangan na mga magaling na police investigator. Ano ba mga investigador mo, Nartates? Parang ano ba ito, nalusutan ka ba? Ginoong Nartates? Kung si Nicolas Torre pa to, 5 minutes lang may response na, baka nahuli pa ang suspect. So ito, ano itong mangyari ito sa ating mga bayan ito? Nangyayari, ibig sabihin po, kulang ang police visibility. Yan ang pong nakikita natin na problema dito. So shoutout na lang ako, tapos ito na. Si Rubihas, like na, gandang hapon, katoto. Kasi yung probinsyano, idol yung kung ng Cotabato na nagpadisbar sa iyo, nakabalik na uli o nakabalik nga, kaya pakakasuhan ko na naman ulit yan. Thomas Isplana, gandang hapon na Tunitoto Kausing. Shoutout na lang sa lahat na sasama sa rally sa November 30
sama-sama tayo. Huwag na kayo mag-ano kasi constitutionally mandated na si Sara ang papalit. I-demand na natin palayasin si BBM para maayos na. At kung si Sara na presidente, well, you can change her sa 2028 kung ayaw nyo sa kanya. Ganun lang po. Tapos sabi niya, Diamante, it's a lot more complicated. Pero ito muna, ipakita ko muna yung nahuli ha. Hindi ko pa nakita yung nahuli dun sa sa pagpatay kay Bukol. Pero tingnan yung interview, may nasalitang Cebuano lang ito. Pero mamaya ita-translate ko po. Ito po yung nahuli ko, no. Pero hindi po ako naniniwala na ito yung nahuli. Kumbaga, parang kung ako tanungin mo ay parang binayaran lang ito para umamin sa krimen. Nindot na siya. Ha? Awa sa mga. Kinsa man? Wala. Okay, karon napatay naman, dakpan ka. Unsay imong gibati? O ngayon, nga nahuli ka, ano ang inyong pakiramdam? Kinsay imong gipangayo ang pasensya? Sa pamilyas biktima. Pamilyas biktima. Kusga be. Sige, go ahead. Aron makadungog ang pamilyas biktima. Go. Pasensya kasi nabuhat na ko sa pamilya sa biktima. Pasensya kasi nandiyan. Pwede ito na ako dahil mabuhat na ako. Pasensya na lang daw. Pasensya. Kumadabaw na yung episode. Pasensya kasi nandiyan. Suki mahay. Pero hindi to siya. Baniwala. Iyan nimo. Serbisyuhan nimo sa prisuhan? Ha? Nakagamit ka talaga yun, ha? Wala ko gusto na, sir. Construction worker ka? Okay, sige. Go. Ayan. May mastermind dito. Ang ako, tinitingnan ko na isa sa mastermind dito ay si Mayor Joseph Cagas. Kasi binibira ni Dudong Bukol si Joseph Cagas sa paglulon ng 2 billion para sa city at kinukurakot niya ang nilo na pera. Ito naman ay katibayan na walang kwenta talagang presidente natin, hindi nagagalaw. Lahat ng mga taong nagsasalita laban sa kung sino-sino man ay hindi na pibigyan ng proteksyon. Si Dudong Bukol, kahit mo siya kapitan at siya ay nagpa-practice ng press freedom, ay papanawagan dapat ito sa PTFOMS, sa Presidential Task Force on Media Security, na matulungan din siya para sa ano. Pero hindi po dapat malalaman kung sino mas malalim, kung sino ang tumira dito. So Marcos Tomas Isplana, Marcos Resaynao. Ang iba, no? Si Ruth Adien Diamante, sabi niyo complicated daw ngayon. Si Mine, sino pa iba? O yan, dyan lang muna tayo, ha? Maraming salamat po at babalik po ako. Mamaya magbablog ako magsentensyahan, hindi sentensyahan, kundi bago desisyonan yung apila ni Digong Duterte sa kanyang request na interim release na temporary palayain siya. At nangako naman po yung siya ay dadalhin, natutuparin nilang lahat ng gustong mangyari ng ICC sa ngalan ng ilabas na ng kulungan si Digong Duterte. At kung ilalabas, mabawasan pang gastos ng ICC, hindi sila mapapakain. Sariling gastos na ni Duterte. So, sino ako para sabihin si Marcos? Ako po mamamayan, taxpayer. Ha? Maraming sa pera ko, ninakaw ni Marcos mo. Pero ni Pinto Senior, ang taong walang junior. Magandang hapon po sa inyong lahat. Babalik po tayo mamaya.